pagpapalago ng grupo at pagtuturo ng disipulo. Ang sabi po sa ating talata na pagbubulayan ngayon sa Mateo 28 chapter 9 Mateo chapter 19 verses sorry po mga kapatid no. Mateo chapter 28 verses 19 to 20. Sabi po, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. So mga kapatid, isa sa pinakamahalagang tanong sa bawat School of Leaders na nag-aaral po ngayon, mga leaders. Bawat cell leaders, mga kapatid, sa mga nangunguna ng mga Bible study at sa bawat lingkod ng Diyos ay ito, mga kapatid, ang tanong. Paano ako makakapagpalago ng grupo? At paano ako makakapagturo ng mga alagad na magtuturo rin sa iba? Maaari tayong magkaroon ng mga magandang plano, events, bonding at activities. Ngunit kung hindi tayo bumabalik sa utak ng Great Commission, hindi natin matatamo ang tunay na paglago. Bago umakyat sa langit ang ating Panginoong Hesus, nagtipon ang mga alagad sa Galilea upang pakinggan ang huling tagubilin ng Panginoon. Hindi ito ordinaryong salita. Ito po ay huling bilin, puso ng ministeryo, at ibon ng direksyon ng iglesia. Lumilipad po siya, mga kapatid. Malayo po ang mararating. At sinabi niya, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila at turuan silang sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Makikita natin yan sa Mateo chapter 28 verses 19 to 20. So ito po ang pundasyon, mga kapatid, ng pag-aaral natin, School of Leaders or Leadership 3. Hindi lang po ito aralin, mga kapatid, hindi lang ito requirement. Ito po ang misyon ng buhay natin, mga kapatid. Hindi tayo tinawag para lang mangalap ng tao. Tinawag tayo para magparami ng mga alagad na muling magtuturo ng iba. Amen po mga kapatid. Hindi po addition, kundi multiplication mga kapatid. Magmo-multiply po tayo mga kapatid. Ang batas ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay humayo kayo. The call to movement. Ang unang salita ng Great Commission ay humayo. Hindi po sinabi ng Panginoon na hintayin ninyo silang lumapit or manatili na lang kayo dyan, kundi ang sabi, humayo kayo. So ang gawain po ng Diyos ay hindi nakabase sa comfort zone po natin. Sa ministry, mga kapatid, natural lang na ang tendency na manatili kung saan tayo comfortable. Natural lang po yon sa tao. Manatili tayo sa dati nating mga kasamahan, sa masayang grupo, sa nasanay na tayo sa kapaligiran natin at sa mga taong madaling mahalin. Amen po. Pagkilala na natin yung group natin, nakapalagayan na natin sila ng loob, madali na po silang mahalin. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang mission ay hindi mangyayari sa comfort zones, mga kapatid. May illustration po tayo dito mga kapatid. Yung tulay na ginagamit, yung bridge, tulay mga kapatid. May tulay na sa isang probinsya na milyon ang halaga. Pero halos walang dumadaan. Matibay siya, maganda, mataas, pero walang silbi kasi hindi ginagamit. Ganito din ang maraming Kristiyano. Maganda ang testimony ng kanilang buhay pagka-Kristiyano, maganda ang calling
sa kanila o sa atin pero hindi humahayo, mga kapatid. Ang pananampalataya ay nagiging buhay kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Sabi po sa ating talata, gawin ninyong alagad, the heart of the mission. Balikan po natin yung una po natin kanina. Ang unang puntos po natin, ang batas ng kaharian, humayo kayo. Yun po yung ating unang puntos, humayo kayo. Ibig sabihin, the call to movement. Yan po yung nababasa natin sa ating talata na sabi sa Great Commission, humayo kayo. Dako po tayo sa pangalawang puntos. Sabi po sa ating teksto, gawin ninyong alagad, the heart of the mission. Ito po ang sentro ng Great Commission. Hindi po gawin ninyong miyembro, gawin ninyong attendee, gawin ninyong tagaupo, kundi ang sabi, gawin ninyong alagad. Amen po. Ano po ang ibig sabihin ng alagad? Ang salitang alagad ay mula sa Gregong matetis, learner, mga kapatid, follower at apprentice, nag-aaral, mga kapatid, or parang training, job training, nagtitraining, apprentice. Ang isang alagad ay number 1, sumusunod kay Kristo. Number 2, natuto sa kanyang salita. Number 3, binabago ng Espiritu Santo. Number 4, nagtuturo rin ng iba. Ibig sabihin, multiplication, mga kapatid. Ito po ang dahilan kung bakit mabilis lumago ang unang iglesia, mga kapatid. Napag-aralan na po natin yan. Isang halimbawa si Pablo, mga kapatid. Sinabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaan na makapagtuturo rin naman ng iba. So ito po, mga kapatid, ang plano ng Diyos. Hindi po pastor-centered. Hindi po building-centered, kundi disciple-centered, tagasunod, mga kapatid. Ang sabi po sa ating points number 3, bautismuhan sila. Bautismuhan sila sa ating talata, mga kapatid. Ito po ay the mark of commitment. Bautismuhan sila. Marka po ito ng commitment, ang bautismo. Ang bautismo ay hindi ritual, mga kapatid. Ito po ay declaration, mga kapatid. Declaration na number 1, lumang buhay ay patay na. Dinideclare po natin na ang ating lumang pagkatao, mga ugali ay wala na, mga kapatid. Number 2, bagong buhay ay kay Kristo. Yan po yung declaration ng bautismo. Bagong buhay kay Kristo. Number 3, sumusunod sa bagong Panginoon, sa ating Panginoon. Number 4, lumalakad kasama ng iglesia. So yun po ang mark of commitment ng sinasabing bautismuhan sila. Kapag tayo po ay nabautismuhan, mga kapatid, namarkahan na tayo ng pagka-commit. Nagko-commit na po tayo. Ibig sabihin, dinideclare na po natin na iniwasan na natin yung lumang pagkatao at tayo ay may bagong buhay na kay Kristo, tayo ay sumusunod sa ating Panginoon at tayo ay lumalakad kasama ng iglesia, mga kapatid. Kapag ang tao ay handang magpabautismo, malinaw na siya ay committed disciple, committed na tagasunod, hindi visitor lamang, mga kapatid. Ang layunin po ng SOL ay hindi lang magpasa ng lesson, mga kapatid, or ibigay lang ang kaalaman. Ito po ay ilapit ang tao sa commitment. Number 1, ilapit ang tao sa commitment. Number 2, ihanda siya sa pagsunod. Number 3, ihanda siya na maging tagadala ng misyon. Amen po. Yun po yung layunin ng School of Leadership.
Hindi lang po ito ibigay ang lesson sa iba, kundi ito po ay ilapit ang tao sa commitment sa gawain ng Panginoon at ihanda ang tao, mga kapatid, ihanda siya na sa pagsunod sa Panginoon at ihanda siya na maging tagapagdala ng misyon ng ating Panginoon. Points number 4, sabi sa ating talata, turuan silang sundin ang lahat. The ongoing process of discipleship. Turuan silang sundin ang lahat. So, ibig sabihin, ongoing process of discipleship. Hindi sapat ang umattend tayo dito or kasama tayo dito sa group, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, turuan silang sundin ang lahat. Hindi lang po yung mag-enroll tayo dito. Hindi sapat ang mag-enroll tayo dito. Hindi sapat ang umattend ng group, ng cell group. Kundi ang sinasabi ng Panginoon sa atin, turuan silang sundin ang lahat. Amen po mga kapatid. Ang layunin natin dito kung bakit tayo narito, tayo mismo kailangan nating sundin ang mga napapakinggan natin. May tatlong bahagi mga kapatid. Number 1, ituro ang salita. Ano yung salita? Knowledge. Ituro po natin yung kaalaman sa mga tao. Ituro po natin ang salita ng Diyos para may alam sila. Ituro ang salita, which is knowledge. Turo ang sumunod, which is obedience, mga kapatid. At turuang magturo ng iba. That is multiplication, mga kapatid. So yan po mga kapatid, ang tatlong bahagi na kailangan nating sundin. Ituro ang salita, knowledge, turo ang sumunod, obedience, turo ang magturo ng iba, multiplication. Ito po ang tunay na disipulo. Natututo, sumusunod, at nagtuturo. Amen po mga kapatid. Kung hindi nagtuturo ang iba, hindi pa kumpleto ang discipleship, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na magturo talaga tayo, mag-share tayo sa ating kapwa. Kahit isang tao lang yan, pwede po nating turuan, pwede po nating i-share. Kung ang isang Kristiyano, kung ang isang disipulo, kung ang isang tagasunod ng ating Panginoon ay hindi man lang makapag-share sa kanyang kapwa, hindi pa po kumpleto ang discipleship sa kanyang buhay. Amen po. Kaya na po nating mag-share na mahal ka ng Diyos. Kapag lumapit ka sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. So yan po ay isang uri ng pagtuturo. Hindi po kailangang mag-aral, magsulat at mag-preach sa gitna. Amen po mga kapatid. Kung hindi nagtuturo ng iba ang isang Kristiyano, hindi pa po kumpleto ang discipleship. Number 5 mga kapatid, ayon po sa talata na ating binabasa, ang pangako ng Panginoon, ako'y sa inyo. The power behind the mission. Ito po ang dahilan kung bakit walang dapat katakutan. Amen po mga kapatid. Dahil ang sabi ng Panginoon, ako'y sa iyo. So ito po ang dahilan kung bakit wala tayong dapat katakutan. At narito, sabi ng Panginoon, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, hindi iniwan ng Panginoon ang mga alagad. Hindi rin niya iiwan ang SOL leaders ngayon. Amen po mga kapatid. Letter A, hindi ka mag-iisa sa paghawak ng grupo. Letter B, hindi ka nag-iisa sa pagbuo ng bagong alagad, sa bagong group, bagong discipleship, bagong tagasunod. Letter C, hindi ikaw ang nagpapalago. Diyos ang gumagawa niyan. Amen po mga kapatid. Bilang illustration po natin, may illustration po tayo dito. Kapag nagtanim po siya ng kawayan, alam niyo po yung puno ng kawayan, sa unang 3 at 4 na taon, akala mo walang nangyayari kapag nagtanim ko po ng kawayan. Walang tubo, walang tumutubo, walang sanga, at walang dahon, parang patay po. Pero ang totoo, malalim at malawak ang ugat na nabubuo sa ilalim ng kawayan. At saka
At sa ika-4 na taon, mga kapatid, itong kawayan bigla itong sisirit ng higit sa 90 feet sa loob ng ilang linggo, mga kapatid. Ganyan din ang discipleship. Ang mga tinuturo natin ngayon, parang hindi pa lumalago, pero may ugat na lumalalim. Amen po. At darating ang oras, sisibol sila at magtuturo rin ng iba. Amen po. Ang tunay na paglago ay hindi biglaan. Amen po. Kundi malaliman. Ikaw mismo, ako mismo, tayo mismo ay magpapalalim muna ng ating pananampalataya, magpalalim muna sa salita ng Diyos, at kung tayo ay may malalim ng ugat, pwede na tayong gamitin ng Panginoon, mga kapatid, upang sisibol ang mga natutunan natin at makakapagturo na po tayo ng iba, mga kapatid, dahil ang utos ng Panginoon, humayo kayo at gawin ninyong disipulo ang lahat ng bansa. Bilang practical application para sa ating SOL3, number 1, practical application na pwede po nating gawin. Number 1, maging intentional sa pagbuo ng relasyon. Relationship, hindi yung ibang relasyon, kundi grupo, yung samahan na relasyon sa gawain ng Panginoon. Number 1, maging intentional sa pagbuo ng relasyon. Hindi lalaki ang grupo kung walang pakikipag-ugnayan, kung walang fellowshipping, kung walang pakikipagrelasyon sa kapwa. Pwedeng tawagan ang kapatid, pwedeng i-chat, pwedeng kung sa physical man, pwedeng i-visit. At very important dito, prayer. Ipag-pray po natin, mga kapatid. So number 1, maging intentional sa pagbuo ng relasyon. Number 2, hanapin ang faithful, not just available. Amen po, mga kapatid. Hindi ng available is faithful. Pero ang faithful, magiging fruitful, mga kapatid. So tandaan po natin, mga kapatid, hindi lahat po ng available ay magiging faithful. Kaya hahanapin po natin ang taong may desire na magpagamit sa ating Panginoon. At ididisipulo po natin siya, aalagaan po natin siya para siya din ay mamunga. Amen po. Dahil maraming tao ang mga available, araw-araw nandiyan. Pero hindi po sila faithful na sumunod, mga kapatid. Number 3, application. Turuan sila hindi lang humawak ng notebook, kundi tumayo sa ministeryo. So turuan po natin ang ating mga kasamahan. Kagaya dito, thanks God, lahat po tayo ay ginagamit ng Panginoon na mag-share ng salita ng Panginoon. So turuan sila hindi lang humawak ng notebook, magsulat, kundi turuan sila na tumayo sa ministeryo. Ang goal po ay leaders making leaders. Amen po. So kapag ako, tinuruan ko kayo o tinuruan nyo siya, gawin nyo siyang leader na maging leader din ng iba. Makakapagturo din po siya, mga kapatid. Number 4, huwag kang mapagod mag-follow up. Dahil ang tunay na alagad ay nabubuo sa patient, sa love, and consistency. Patuloy po, mga kapatid, hindi po putol-putol, mga kapatid. Ay kailangan po nating pagtiyagaan yung atin pong mga tinuturuan. At hindi po, kung maalala lang natin, magturo tayo. Kung maalala lang natin, next month, isang pagtuturo. After 2 months, isa na naman. Ibig sabihin, dapat may patient po tayo. Dire-diretso, consistent po, mga kapatid, ang ating pagtuturo sa kanila upang hindi po nila malilimutan, mga kapatid. Number 5, maglaan ng oras sa panalangin para sa pangalan ng bawat isa. Ipag-pray po natin ang ating mga dinidisciple. Ang bawat isa po, mga kapatid, na ginagamit ng Panginoon, kailangan po ng prayer. Maglaan po ng oras sa panalangin para po sa bawat isa. Walang totoong fruit na hindi ipinagdasal. Nagbunga ka, nagbunga ako dahil marami pong nag-pray
sa atin, mga kapatid. Kung bakit po tayo ginagamit ng Panginoon, hindi po natin alam. Marami pong mga iglesia, mga group na ipinapanalangin yung mga nagtuturo. Isa ka doon, kapatid. Isa po tayo doon sa ipinapanalangin nila. Hindi man natin alam kung sino-sino sila. Kung ipinapanalangin po natin sila, mga kapatid, na gamitin sila ng Panginoon na maghayag ng salita ng Panginoon, dadami po, mga kapatid, ang bunga, mga kapatid. So bilang encouragement, maaaring iniisip mo, mga kapatid, hindi ako magandang leader. Nahihirapan akong mag-follow up. Hindi rin ako marunong magsalita at mabagal ang paglago ng grupo ko. Pero tandaan mo, kapatid, tandaan po natin, ang Great Commission ay hindi para sa magaling, kundi para sa masunurin. Amen po, mga kapatid. Si Kristo ang kasama mo. Si Kristo ang nagbibigay ng bunga. Si Kristo din ang magpaparami. Amen po, mga kapatid. Kaya wag po tayong mag-worry, wag po tayong malungkot o mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Hindi mo kailangang magaling. Kailangan lang ng puso, mga kapatid, na masunurin sa Diyos. Ang Mateo 28 verses 19 to 20 bilang ating conclusion, ito po ay hindi lang utos, ito po ay lifestyle. Lagi po nating naririnig. Ito po yung ating pamumuhay. Ito po yung ating tawag, calling. Ito po ang ating identity. Ito po ay identity ng bawat lingkod ng Diyos. Ang Mateo 28 verses 19 to 20. Ito po ay lifestyle, ito po ay calling at identity ng bawat lingkod ng Diyos. Ang tunay po na tagasunod ni Kristo ay number 1, humahayo. Number 2, gumagawa ng alagad. Number 3, nagtuturo ng katotohanan. Number 4, nagpaparami ng mga manggagawa. Number 5, at higit sa lahat, nagtitiwala na kasama niya ang Panginoon palagi. So mga kapatid, kung susundin natin ang utos na ito, mga kapatid, hindi lang lalaki ang grupo, kundi lalago ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Dahil bilang isang lingkod at tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ang susi, mga kapatid, ng kalangitan. Tayo ang gagamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng iba, mga kapatid. So binigay po sa atin ng Diyos ang karapatan bilang anak at tayo po ay gagamitin ng Diyos upang maghayo at marami po ang maligtas. Tayo po ang susi ng kaligtasan ng iba, mga kapatid. Ikaw po ang susi ng kaligtasan ng iba, kapatid. So purihin po ang ating Panginoon. God bless everyone. At upang daluyan po tayo ng pagpapala, lagi po tayong manatili sa presensya ng ating Diyos. Tayo po'y manalangin.